Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at tubay ng kaliwan ng kaliban ng Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay babala ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Yan. How to worship and have faith in God. So, yan. So, ngayon ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa bagong lupa ng mga balita na paghahari ng ating banal na Panginoon. Sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Yan. Ayon po dito sa kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 12. Ito po ang mensahe. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Ika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. Tuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 4, talatang 21. Ito po ang mensahe. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Tuloy po natin. 1 Korinto, Kabanata 10, talatang 5. Ito po ang mensahe. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila. Tuloy po natin sa 1 Thessalonica, Kabanata 1, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Sila na ang nagbalita kung paano ninyo kami tinunggap. Sila rin ang nagsabing, tinanignan na ninyo ang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus, ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit. Siya rin ang nagdala sa atin sa darating na puwat ng Diyos. Patuloy po natin sa 2 Thessalonica, Kabanata 2, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Ang suwaili malalantad na kung magkagayon, pupok sa inya siya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin na nakasisilaw na liwanag. Tataglay niya sa kanyang pagdating. Nilitaw ang subail, nataglay ang kapangyarihan ni Satanas, gagawa siya, nalatang uri ng himala at nakalilil ng tanda at kababalaghan at gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga tao maliligtas sana kung kanila tinanggap ang katotohanan. Tuloy po natin sa Pahayag, Kabanata 13, talatang 15. Ito po ang mensahe. Pinahintulutan din ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Kaya nagpagsalita ang larawan at pinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Ito po ang mensahe sa salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating magbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Salamatan po natin ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santo. Ngayon po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe dito mula po doon sa tema na babala ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan at how to worship and have faith in God. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos ay kung paano tayo mananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, kung paano natin siya pananampalatayahan. So ngayon, nais ng banal na Panginoon Diyos na kung tayo ay manampalataya sa Kanya ay sa pamamagitan ng Espiritu. So manampalataya tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu sapagkat siya ay Espiritu, at manampalataya tayo sa Kanya sa pamamagitan ng bugtong na anak o ng Panginoong Jesucristo. So sa panahon ngayon ay isinugo niya yung Panginoong Jesucristo para ganun tayo mananampalataya sa Kanya. Kasi noon, nananampalataya tayo sa Kanya sa pamamagitan ng mga propeta, ng ilang mga tao na mga Kanyang ginubayan para manampalataya tayo sa Panginoon Diyos. Ngayon, sa panahon natin ngayon, 20-25 years na mula sa Panginoon Jesucristo, na tayo ay
tayo ay ganyan na nanampalataya sa pamamagitan ng Panginoon Kristo ng pag-isugo niya ang banal na Panginoon Kristo, na tayo ay manampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan niya ay paiilalim tayo sa Kanya para manampalataya tayo sa Panginoon Diyos. So, ganoon tayo mananampalataya sa Panginoon Diyos through the Spirit. Even though ay ang Panginoon Kristo ay pinagkatawang tao niya, tayo nanampalataya sa Kanya, sa pamamagitan ay ginabayan tayo kung paano tayo mamumuhay maka-spiritual. At ganoon tayo mananampalataya sa Kanya at ganoon din sa banal na Panginoon Diyos. Kung nananampalataya tayo sa Kanya, ganoon din tayo nananampalataya sa Panginoon Diyos. Lalo na ang Panginoon Diyos, ang Panginoon Kristo ngayon ay nasa kanan na ng Panginoon Diyos. Nagbalik na siya sa langit at siya muli magbabalik pagdating ng takdang panahon para pagharian tayo at tayo ay gabayan sa ng 1,000 taon. So, ganoon tayo dapat manampalataya sa Panginoon Diyos para tayo magkaroon ng kaligtasang spiritual. So, sa pamamagitan ng Espiritu. At para tayo makapumuhay Espiritu mula doon sa mabuting balita na ipinahayag natin man ng Panginoon Kristo at kanyang isang buhay. So, ganyan tayo makapamumuhay Espiritu. Even though, kinikilala natin na tao ang Panginoon Kristo at anak ng Diyos, ay tayo dapat tayo mananampalataya maka-spiritual sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. At yung itinuro natin na way of faith sa Kanya, ay ganun tayo dapat manampalataya na kung paano tayo mabuting mananampalataya sa Kanya, kung paano tayo susunod sa Panginoon Diyos. So, in that way of faith, ay nananampalataya tayo maka-spiritual sa Panginoon Diyos mula sa Panginoong Yesu Kristo. So, yun, siya ay pinaniniwalaan natin. Yung pananampalataya natin, ang banal na Panginoon Diyos ay Espiritu. Kaya ganun, naniniwala tayo sa Kanya bilang Espiritu at maka-spiritual na way. Ganoon. So ngayon, nais ang banal na Panginoon Diyos, sabi niya, wag, nung una pang mga gabay niya sa mga propeta, wag tayong mananampalataya at maniniwala sa mga rebulto o mga idols nga na sinasabi. So, ayaw niya yon sapagkat siya ay mapanibubuhin Diyos. So, wag tayong mananampalataya doon sa mga rebulto, larawan na yan. So, ayaw niya yon. Direkta tayo mananampalataya sa Kanya bilang Espiritu at sa pamamagitan ng mga spiritual na pamamaraan. So, yan. Magdarasal tayo sa Kanya, hindi roon sa rebulto, doon sa Panginoon Diyos na buhay, doon sa kalangitan. At sa ngayong panahon ngayon, ay sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Yan. Na nananampalataya tayo sa Kanya at sa banal na Panginoon Diyos. Yan. Both mananampalataya sa Kanya. Mananampalataya tayo sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo, pailalim tayo sa Kanyang paghahari, sa Kanyang kapangyarihan, at ganun tayo pinagbuklod para manampalataya sa Panginoon Diyos. At hindi sa mga larawan, sa mga picture, hindi tayo dapat manampalataya sa ganoon. At kundi, direkta tayo mananampalataya sa Panginoon Diyos, at gayon din sa banal na Panginoong Kristo, kung paano tayo mananampalataya sa Kanya. Sinasabi dito, siya ay ilaw ng sanlibutan, siya ay nagbibigay buhay, yan, doon tayo susunod sa Kanya, siya ay bugtong na anak ng Panginoon Diyos. That's our faith in Christ, para tayo ay ganun din tayo nananampalataya sa Panginoon Diyos. Kung paano tayo nananampalataya sa Panginoon Kristo, ganun tayo nananampalataya sa Panginoon. And directly ay from Him nananampalataya tayo sa Panginoon Diyos. And with Jesus Christ, ganoon dapat ang way ng pananampalataya natin. At tayo namumuhay ayon doon sa iniaral ng Panginoon Kristo. Ngayon, aside from direct na nananampalataya tayo nagwo-worship, sabi ng Panginoon Kristo, pag mananampalataya, mag-aawi tayo ng mga himno, ng mga ganyan, at tayo magpapasalamat sa Panginoon. How we worship God, sama-sama, or even individual. So, ganun, sa simbahan, kung saan tinatayong ng Panginoon Kristo. So, nagsasama-sama, nananampalataya, sa piging, nagwo-worship, nagdadalangin, even ourselves. So, yan. Yung kasi noon ay may altar. Pero meron ding ano noon meron ding kaparian noon. So, ngayon ay tayo ay pwede may altar, doon ka nananampalataya. So, ngayon ay sabi ng Panginoon Kristo, kung gusto mong direktang manampalataya, ay magdasal ka doon sa kwarto mo. Yun, ganun kasimple yun. Pero kung sama-sama mag-worship, doon sa sa simbahan, ganoon na pag-worship natin kay God. Ngayon, kung individual, pwede magsama-sama sa pamilya or sa isang lugar para manampalataya sa Panginoon Diyos. May mga ganun mga bagay, instance, sama-sama,
para tayo mananampalataya sa Panginoon Diyos. Sa kalangitan, yan, na nasa langit. Hindi tayo mananampalataya doon sa, halimbawa, gumawa tayo noong isang rebulto, isang larawan, doon tayo haharap, dadasalan natin yung larawan, papanginoonin natin, na parang siya yung Panginoon sa Kristo o Panginoon Diyos. Hindi yun, hindi ganoon. Ayaw ng Panginoon Diyos na ganoon way. So, through Christ, ay mananampalataya ka na magdadasal ka sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo o ipakinggan niyo Panginoon Diyos na nasa langit. Kaya basta mo yung agay ng ama namin, sumasalangit ka, di ba? Mga ganon. So, yung dadasalan natin ang ama namin nasa langit, hindi yung rebulto na doon. Na para pinapanginoon, para in-imagine mo siya yon. Hindi ganon dapat. Ngayon, kung mayroong mga rebulto doon sa simbahan o doon sa altar mo, bali wala yung kagaya nito. So, yun ay nakalagay doon para magpaalala na kay Banal na Santa Maria, sa Diyos, anghel, kagaya ng anghel doon sa Cherubim, may mga ganon, naniniwala tayo doon. But not to worship those. Wino-worship natin si Diyos natin sa langit. Kapag umawit tayo doon sa langit, hindi natin naawitan yung mga rebulto, mga larawan. So yun. Kaya ayaw ng Diyos na ganon. Ngayon, ay babala niya, kagaya ng ginawa sa Israelita, na hindi tayo dapat kasi nga maaari tayong mapahamak at hindi siya magagalit sa atin. So, maaaring hindi tayo maligtas kapag gagano ng way of faith natin kasi yung larawan na hindi naman gumagalaw yun, hindi naman sila yun. Diba? So, parang gumawa man tayo ng larawan more than Jose Rizal o Bonifacio, pero hindi naman yun sasambahin natin, hindi naman natin sinasamba si Bonifacio, diba? Si Rizal, kinikilala natin sila mga bayani, pero we're not worshiping yung kanilang mga rebulto, diba? O yung kanilang mga larawan. Kinikilala natin bilang bayani. Siyempre, higit pa si Banal na Santa Maria nakagaya sa kaligtasan kung gawa natin ng ganon. But, hindi natin sasambahin yon, dadasalan, kasi ginawa natin yon, diba? Hindi ganon yung way. So, kaya iwasan natin yun. Kasi nga, pagdating ng takdang panahon, ang mangyayari ay, yung mga larawan na yan, ay bubuhayin nung demonyo. So, bibigyan niya ng hininga, mabubuhay larawan, mag-uutos siya. So, mali doon, kitang-kita kung paano yung mga larawan ay nakalilin lang na yun ay pagpapagamala mo Diyos. Kapag yung hindi na napalataya ay papatayin. So, ngayon, sa panahon pa lang ngayon ay gano'n na dapat tayong hindi basta mananampalataya at maniniwala doon sa mga ganyan mga image. Dahil nga, pagdating ng taktang panahon, gano'n na mga gagalaw pa nga. Ngayon, kung yan man ay hindi pa nga gumagalaw, gano'n ka na. Baka pag gumalaw ka sa pagdating ng taktang panahon, kung ikaw man ay hindi makakaisa doon sa parang yung parang i-rapture, yung iaakit ka sa langit. So kasi